mas nakakatandang estudyante. Focus tayo sandali sa high protocol. Dahil may mahalagang detalye rito, lalo na para sa setup natin sa Pilipinas. Kapag nagtatago, hindi pwedeng ilock lang ang pinto tapos na. Kailangan itong harangan ng mga mabibigat na gamit, patayin ang mga ilaw at isilent ang lahat ng cellphones. At hetong point, dahil karamihan sa mga paaralan natin puro glass windows at classrooms, mahigpit na inuutos na gumamit ng kurtina o blinds para takpan ang mga salamin. Ang layunin dito ay alisin ang line of sight. Hindi dapat makita ng umatake kung sino o ilan ang nasa loob. At isa pa, kapag nagtatago kayo, never bubuksan ang pinto kahit kanino hanggang sa mismong pulis na ang sumira o magbukas nito. Ngayon, kapag nakatago na at ligtas, saka pa lang tayo tatawag sa emergency services tulad ng 911 o PNP. At sa pagtawag, kailangan kalmado. Hinihingi ng plano na ibigay ninyo ang mga pinakatiyak na detalye. Hindi pwede yung tulungan nyo kami. Kailangan, anong eksaktong gusalit, anong numero ng kwarto, ilan ang umaatake, ano ang suot o itsura nila, anong klaseng armas ang dala, at ilan na ang mga nasugatan. Yung mga detalye nito, ito ang magiging mata ng mga pulis bago pa man sila dumating sa eksena. Ikatlong yugto na tayo, pag-responde ng pulisya at rescue. Dumating na ang mga otoridad at mag-i-evacuate ng hangin sa sandaling pumasok sila sa campus. Kailangan natin intindihin kung paano gumalaw ang mga rumeresponde. Kapag dumating ang PNP o SWAT, iisa lang ang nasa isip nila, pigilan ang shooter. Ibig sabihin, kahit may madatnan silang mga nasugatan sa daan, lalampasan muna nila ito. Oo, tama ang narinig nyo, lalampasan nila. Kasi ang goal nila ay i-neutralize agad ang nagbabanta. Ang mga emergency medical services naman, o yung mga medics natin, hindi sila basta-basta papasok sa mga delikadong lugar. Maghihintay sila sa mga tinatawag na warm zones. Ito yung mga lugar na nai-secure na ng pulisya at doon nila gagamutin at gagawin ng triage sa mga nailikas na biktima. Dahil mataas ang tensyon pagdating ng mga pulis, naglatag ang DepEd ng malinaw na direktiba kung paano kayo dapat kumilos para maiwasan ang malagim na misidentification. Ang ibig sabihin, baka mapagkamalan kayong kalaban. Kaya kapag kaharap nyo na ang mga tactical officers, kalma lang, itaas ang mga kamay, natilihing nakabukas ang palad, at siguraduhin wala kayong hawak na kahit ano. Huwag kayong sisigaw, huwag ninyo silang ituturo, at lalong-lalo na huwag nyo silang hawakan o kakapitan. Sundin lang agad kung ano ang isisigaw nila at asahan nila ang magiging malakas at authoritative ang boses nila habang linilinis ang lugar. Siyempre, pagkatapos mailikas ang mga bata, paano na ang sunduan? Hindi ito parang normal na uwian o yung assembly area natin pag may earthquake drill. Mayroong predetermined na lokasyon para sa family reunification na malayo sa eksena. At hindi pwedeng basta-basta kunin ng bata ng kahit sino. Ite-turn over lang ang mag-aaral sa mga magulang o guardians kung tutugma ang mga dala nilang photo ID sa opisyal na listahan ng paaralan. Mahigpit ang proseso pero kailangan para masigurong ligtas na makakauwi ang bawat bata. Ika-4 at huling yugto, pagbangon at pagpapatuloy ng pag-aaral. Tandaan, magsisimula lang ito kapag nag-declare na ng all clear ang PNP. Siyempre, pagkatapos ng trahedya, tao muna bago libro. Ang pinakaunang hakbang sa pag-recover ay ang pamamahagi ng Psychological First Aid o PFA. Pangungunahan ito ng school nurse at ng PFA team para pakalmahin at tulungan ang mga nakaligtas. Kasabay nito ang literal na paglilinis. Aayusin ang mga nasira at aalisin ang lahat ng bakas ng insidente para maibalik ang pakiramdam na ligtas ulit ang paaralan. Tingnan natin itong napaka-estrukturadong bahagi ng plano, ang 4H Learning Continuity Framework ng DepEd. Ipinapakita nito paano tayo babalik sa normal. Una, hinto. Titigil muna lahat ng klase habang nag-iimbestiga at sarado pa ang paaralan. Susunod ang hinga. Uunahin ang mental health, pwedeng may light learning kits lang sa bahay. Tapos papasok ang hinay. Dahan-dahan ng pagbabalik, flexible schedules, bawas na subjects. At kapag handa at ligtas na talaga ang lahat, saka tayo babalik sa hayop, ang ganap na pagbabalik sa normal na in-person classes. At para patuloy na matuto mula sa karanasan, inaatasan ng plano na sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng insidente, uupo ang school committee para magsagawa ng after-action review. Hihimay nila kung ano ang gumana, ano ang naging palpak sa pag-responde nila, at kung paano pa mas mapapabuti yung contingency plan. Hindi tayo titigil sa paghahanap ng paraan para patibayin ng sistema natin. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, handa na ba ang inyong paaralan, ang mga guro, at ang mga anak nyo na gawing totoong muscle memory ang mga protocol na ito?
Nakita natin ngayon kung gaano kadetalyado ang inihandang sistema ng DepEd. Pero totoo lang, magiging epektibo lang ang isang plano kung nauunawaan at sinasanay ito ng buong komunidad. Sana nakatulong ang pagpapaliwanag natin ito para mas maging handa tayo tungo sa mas ligtas na mga paaralan. Maraming salamat sa pagsama sa pag-aral natin ito hanggang sa susunod.